Happy Lord's Day sa bawat isa at muli tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral tungkol po sa ABC or the ABC of Christian Growth. At sinimulan natin nung nakaraan ang pag-aaral ng Assurance of Salvation at ipagpapatuloy natin ngayon ang Part 2. I-recall muna natin ang ilan sa ating napag-aralan sa unang part. Una po ay tinignan natin what is meant by assurance of salvation. Ano bang ibig sabihin ng katiyakan ng kaligtasan? Sa atin pong naging definition, by assurance of salvation, we mean the intellectual and spiritual certainty that you belong to God, that you possess eternal salvation. So mahalaga po mga kaibigan at mga kapatid na atin pong matiyak ang atin pong kaligtasan. At maging sigurado tayo na kung sakaling tayo'y bawian ng buhay, alam po natin na tayo ay tutungo sa kalangitan kasama ng atin pong Panginoon. Kaya nga mahalagang pinag-aaralan natin ito para matiyak natin at ang basis syempre ng ating pag-aaral ay walang iba kundi anong sinasabi ng salita ng Diyos. Pinag-aralan din natin nung nakaraan is why do I need assurance of salvation? Bakit mo o bakit ko ito kailangan? So ito po ang ilan sa mga kadahilan ng ating nakita. Una, assurance brings us joy. Of course, pag ikaw po ay may kasiguraduhan sa iyong kaligtasan, magdudulot po ito ng joy o kagalakan. Hindi lang yan, letter B, assurance brings us confidence before God. Of course, tayo po ay magiging o panatag dahil tayo ay assured sa ating o sure sa atin pong kaligtasan. Letter C, assurance brings us comfort of heart. May kaaliwan, of course, pag ikaw ay tiyak sa iyong kaligtasan at hindi lang yan, assurance brings us stability or katatagan. Dahil hindi na tayo magdadalawang isip, no? Dahil natiyak tayo sa mga pinangako ng Diyos mula sa kanyang salita. Hindi lang yan, letter E, assurance enables us to overcome the world. Dahil hindi na po tayo sa panig ng kaaway, the God of this world, kundi tayo po ay nakay Jesus Christ na. And syempre, letter F, assurance enables us to effectively serve the Lord by telling others about Jesus. Syempre, pag tiyak ka sa iyong kaligtasan, ikaw ay siguradong sigurado sa ipepresent mo na ebanghelyo, no, or gospel o mabuting balita sa taong kausap mo dahil ikaw mismo ay tiyak ka at hindi ka nagdadalawang isip. So sa oras pong ito, pupuntahan natin ang ikatlong bahagi ng pag-aaral at ito po yung katanungan na what is the basis for the assurance of salvation? So titignan po natin sa oras na ito ang atin pong mga batayan kung bakit masasabi natin na talagang tayo po ay totoong ligtas o ligtas talaga yung mga tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Many Christians base their assurance of salvation upon personal feelings. Masakit mang pong sabihin, pero marami pong mga professing Christians ang binabatay nila ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan po ng kanilang damdamin o mga nararamdaman. Kaya lang, sabi nga po ng second part ng ating lesson, the problem with this is that your feelings change. One day, you may feel saved. The next day, due to circumstances, you may not feel safe. So yun nga po ang problema kung ibabatay natin sa ating feelings, ang kaligtasan po natin ay nagbabago po ang ating damdamin. Kaya nga po may mga naniniwala na nawawala ang kaligtasan kasi ang batayan nila is tinitignan nila ang kanilang nararamdaman, tinitignan nila ang performance ng ibang tao. Pero alam nyo, pagdating sa doctrine ng assurance of salvation, sabi nga, you have something more than feelings to go by. Ano po ang pinaka-basis po natin? The unchanging Word of God. Of course, ang Bible po ang tanging batayan natin when it comes to our faith and practices. Kaya hindi natin ibabatay sa ating feelings, hindi natin ibabatay sa performance ng ibang tao, ang assurance ng ating kaligtasan.
ibabatay po natin ito. Ano ba ang tinuturo ng Bible pagdating sa mga bagay na ito? Tingnan natin ang 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Tandaan niyo po, no? Si John, Apostle John, ang sumulat po ng talatang ito. At sinasabi niyang, this is the record. Ito daw pong sinusulat niya. Ito yung patotoo na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan na ito ay matatagpuan sa atin pong Panginoong Hesukristo, sa anak ng Diyos. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So, tingnan pa natin yung susunod na verse. These things have I written. Itong dahilan kung bakit isinulat ito ni Apostle John. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Na ano daw po ang mga mangyayari doon sa mga nanampalataya sa anak ng Diyos, that ye may know that ye have eternal life, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So, gaya nga ng pinag-aralan natin nung nakaraan, inulit po natin itong talatang ito, that ye may know, inyong malaman. Hindi po natin malalaman pag namatay na tayo, saka lang natin masasabi, ay, ano pala, no? Sa langit pala tayo o hindi pala tayo sa langit. Hindi. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sabi nga po dito, ang kausap ni John, tandaan niyo po, mga buhay pa nung time na sinulat niya ito, at sinabi niya, these things have I written, na isulat unto you that believe on the name of the Son of God. Tandaan niyo po, ang sinulat ni John is, ito nga po, yung Book of John, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, the Scriptures. So, sinulat ito para ating malaman na tayo po ay may buhay na walang hanggan. In other words, ang Bible po ang ating pinakadokumentong pinangahawakan sa ating pag-angkin, na tayo po ay sigurado, assured sa atin pong kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Gaya nga ng ginamit kong illustration nung nakaraan, kung ikaw ay, kung meron mga halimbawa nag-aangkin sa lupang kinatitirikan ng iyong bahay, madaling patunayan na talagang ikaw ang may-ari ng lupa. Ilabas lang po ang titulo ng lupa at yun na po ang matibay na dokumentong nagpapatunay na ikaw ang may-ari ng lupa. Ganon din po pagdating sa kaligtasan. Ang pinakadokumento natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At paano natin to pinirmahan? Of course, sa pamamagitan ng atin pong pananampalataya. So, tingnan natin ngayon yung there are 4 grounds for your assurance. Tandaan nyo po, no? Sa structure, mahalaga po yung haligi. So, dito po, titingnan natin yung mga grounds na ito o batayan o masasabi nating haligi. Kung bakit natin masasabing tayo ay assured, buhay pa tayo, ay pwede nating angkinin na tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan, na tiyak tayong sa langit tayo pupunta. Ano-ano po yan? Number 1, the personality of God, ang katangian ng Diyos. Ano ba ang katangian ng Diyos na mapanghahawakan natin sa atin pong kaligtasan? Mababasa po natin dito sa Titus chapter 1, verse 2. Sabi po sa English, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Sabi sa Tagalog, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Mga kaibigan at mga kapatid, matibay po itong patunay na ito from the Word of God na ang Diyos po natin ay hindi nagsisinungaling. Pag merong pinangako ang salita ng Diyos, ito po ay kanyang tutuparin dahil imposible sa kanya ang magsinungaling. Pag sinabi ng Bible na tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesus Christ, totoo po yun at hindi po magsisinungaling ang ating Panginoon. Bagamat minsan marinig natin sa ibang mga nangangaral na hindi, dapat para ikaw ay mapunta sa langit, kailangan maging miyembro ka ng simbahang ito o ng relihiyong ito. Minsan makakapakinig tayo na sasabihin, uy, para ikaw ay mapunta sa langit, kinakailangan ay magbigay ka ng ganitong amount o kaya ikaw ay gumawa ng mabuting gawa o kaya sundin mo ang kautusan, sundin mo ang Ten Commandments. So yung mga ganun pong aral, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po yun ang pinangako ng Diyos para sa ating kaligtasan. Malinaw po sa talata, like for example in John 3:16, na sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya panghawakan po natin ang pangako ng Diyos at ito po ay matibay na saligan pagdating po sa ating katiyakan ng kaligtasan. Yung personality niya, imposibleng magsinungaling ang atin pong Diyos sa kanyang personality. Hindi lang yan, kadugtong din po ng kanyang personality ay of course yung kanyang promises. Dahil siya nga po ay imposibleng magsinungaling, katugtong sa kanyang pangako rin po, no, na pag nangako ang Diyos, imposible po na siya ay na ma-break niya ang kanyang pangako. Gaya nga ng na-cite ko kanina, balikan lang natin yung John 3:15. Sabi nga po rito, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. So sabi po rito, whosoever believeth. Whosoever believeth in Him. Sino man daw po ang sumampalataya. Hindi sinabing sino man magpamiyembro, sino man ang susunod sa 10 utos, sino man ang bigay ng tithes and offering, wala pong ganun. Whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Tuloy pa natin yung 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, hindi na mapapahamak sa impyerno, but have everlasting life. Mga kaibigan at mga kapatid, yan ang pangako ng Diyos. Kadugtong sa kanyang personality na imposibleng magsinungaling, dito po makikita natin ang kanyang pangako. Sino man ang manampalataya o sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po makikita natin, napakasimple ng pangako ng Diyos. Hindi mo kinakailangan maging scholar para maintindihan, kahit bata. Mauunawaan po ang talata na sinasabing sino man ang manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. Sabi pa po sa isa pang talata, tignan natin yung John chapter 6 verse 47. Sabi po ng verse, verily, verily, inulit po, no? Ibig sabihin, mahalaga itong statement na ito. Sabi ni Christ, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Hindi po sinabi ng Bible na siya na sumampalataya sa akin ay siguro magkakaroon ng buhay na walang hanggan or maaari magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po yan ang sinabi. Ang sinabi ng Bible, siya na sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Diyos. Yan ang direktang kanyang pinangako sa atin na pag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, sigurado po meron tayong everlasting life or buhay na walang hanggan. So yan po ay statement ng assurance, mga kapatid. Walang pag-aalinlangan. Kaya nga wala tayong mababasang talata sa Bible na may mga mananampalataya na nagkaroon ng pagdududa pagdating sa kanilang kaligtasan. Dahil lahat po sila ay tiyak dahil pinangahawakan nila ang pangako po ng Diyos. Another pa po, mga kapatid, makikita natin, isa pa po na dapat nating pagbatayan ng atin pong assurance or katiyakan ng atin pong kaligtasan. Next, of course, the power of God, ang kapangyarihan ng ating Panginoon.
gaano ba siya makapangyarihan, no? Hindi lang po yung kanyang personality, hindi lang yung promises niya. Tingnan natin yung kapangyarihan niya. At pag atin pong naunawaan ito, makikita natin talagang wala po talagang makakakuha sa atin mula po sa ating Panginoon. Tingnan po natin itong John chapter 10, 28 hanggang 29. And I, si Jesus Christ po yan, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Mga kapatid, pansinin niyo po sabi ni Christ, I give unto them, sa mga mananampalataya po yan. And they shall never, hindi na daw po mapapahamak, shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Walang sino mang makakaagaw mula po sa kamay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Dinagdagan pa sa verse 29, My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Grabe, dobleng security po yan mga kapatid. Secured na po tayo kay Jesus Christ, secured pa tayo pagdating sa God the Father. Kaya nga, double security ito, at mamaya makikita pa natin no, na kasama pa ang Holy Spirit. Kaya unahin lang muna natin tong part na ito. Sabi nga, walang makakaagaw. Kaya nga, sasabihin natin na kahit si Satanas, hindi tayo kayang agawin sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo, sa kamay ng Father, kahit po mismong ang lahat, magsama-sama na po lahat ng fallen angels, mga demons, magsama-sama na sila, wala pong makakaagaw sa atin mula sa kamay ng atin pong Panginoon, sa ating Panginoong Yesus, sa ating God the Father. Wala pong makakaagaw sa atin mula sa kanila. Makapangyarihan, kaya nga, my Father which gave them me is greater than all. In fact, He is greater than you and me. Dahil minsan may mga paniniwala pa na sinasabi na, tayo, kaya nating alisin ang ating sarili. Wala po. Sabi ng Bible, mas makapangyarihan ang God the Father sa atin. Kaya yung mga tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, wala pong makakaagaw sa atin mula sa kanyang kamay. Dugtong pa natin itong Romans chapter 8, 38 to 39. Anong sabi ni Apostle Paul? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Walang sino mang nilalang, kasama rin tayo dyan. Kahit tayo mismo, o hindi natin kayang ihiwalay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit po mga anghel, nabanggit kanina yung mga principalities, no, powers, kahit sila, hindi nila kayang agawin tayo mula sa kamay ng atin pong Diyos, sa pag-ibig ng ating Diyos na kay Kristo Jesus. Ganyan po ka-powerful. Kaya nga, napaka-powerful ng ating Diyos na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa Kanya, sa mga tunay po na nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, kumbaga sa relationship na pangtao, wala pong break, no? Hindi tayo pwedeng makipag-break sa ating Panginoon. Walang makakapaghiwalay kasi sa atin. Sa tao po, since tayo ay hindi naman makapangyarihan, tayo po ay makasalanan by nature, naghihiwalay, may mga um, nagkakaroon po ng mga paghihiwalayan, pero pagdating sa Diyos, dahil siya'y makapangyarihan sa lahat, wala pong makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, na sabi nga, which is in, na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ganyan po ka-powerful ang ating Panginoon. Kaya talagang secured na secured ang atin pong kaligtasan sa piling po o sa panig ng ating Panginoong Diyos. Ituloy po natin. Number 4, another pa po
the presence of God, ang presensya mismo ng Diyos. Makikita natin that we are assured pagdating po sa ating kaligtasan. Tingnan niyo po ang Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi ng Bible, in whom ye also trusted, no? Kumbaga, nagtiwala. After that ye heard the word of truth, sabi po diyan, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sabi ng Bible, no? In whom ye also trusted, sa mga nagtiwala sa ating Panginoon, after that ye heard the word of truth. Di ba? After mo nang pakinggan ng Ebanghelyo, ano mangyayari? In whom also after that ye believe. Ano mangyayari after manampalataya? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Tayo po ay tinatakan, tayo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu after na tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya kitang-kita natin, kung idudugtong natin kanina, walang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoong Jesucristo, walang makakapagpahiwalay sa atin sa God the Father, at wala ring makakapagpahiwalay sa atin sa Holy Spirit. We are sealed, tayo tinatakan, tayo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu after na tayo po ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Automatic po yan. Pag tayo ay nagtiwala sa Panginoong Hesukristo, automatic po mananahan sa atin ang Holy Spirit. Ganyan po kaganda ang aral ng Bible. Tingnan pa natin another verse pa in Romans chapter 8 verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit. Na ano sabi? That we are the children of God. Siya mismo ang nagpapatotoo. Bakit? Nananahan siya sa atin. Nasa bawat individual na mananampalataya ang Holy Spirit, kaya siya po ang nagtitestify na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya kasama natin, nananahan po sa atin ang Holy Spirit. Kaya wala pong ang isa sa mga matibay na assurance po natin is yung presensya mismo ng Holy Spirit. God the Holy Spirit is within us. Kaya siya po ang matibay na assurance sa atin pong kaligtasan. Siya ang nagpapatotoo na tayo po ay mga children of God, na mga anak tayo ng Diyos dahil nananahan sa atin ang Holy Spirit, mga kapatid. Kaya yan po, no, makikita natin ang kagandahan ng mga aral ng banal na kasulatan sa kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Ngayon, ang susunod na tanong, what happens if I sin? Paano yan kung tayo ay, o ikaw, o ako, ay magkasala? Tingnan natin. Ang tanong, is it possible for a Christian to sin? Posible bang magkasala ang isang Kristiyano? Yes, pwede ka pa rin magkasala. Pwede pa rin ako magkasala. Wala namang pinangako ang Bible na after you trusted the Lord Jesus Christ as your Savior, ay hindi ka na magkakasala sa iyong kumbaga bilang isang tao, no? Dahil nung nanampalataya tayo sa Panginoon, nanahan sa atin ng Holy Spirit, pero ang lumang pagkatao natin ay hindi pa naman umaalis, nandito pa rin po siya. Kaya pwede pa rin tayo magkasala. At mismong sinasabi po ng Bible in 1 John chapter 1 verse 8. Anong sabi ng 1 John chapter 1 verse 8? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi daw natin, no, na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang sarili natin. Oo, kasi lahat naman tayo nagkakamali. Pwede pa rin tayo magkamali bilang mga nanampalataya na sa ating Panginoon. At pag sinabi natin hindi tayo nagkakasala, we deceive ourselves. Ngayon, pangalawang tanong, if a Christian sins, pag nagkasala ang isang mananampalataya, what is the one thing we are to do about it? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Pag nagkamali tayo, pag nagkasala tayo, nakakapag-commit tayo ng hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos. Ang sagot po, confess it to God. Ipahayag mo ito sa Diyos. Tingnan natin ang talata. 1 John
chapter 1, verse 9. Tandaan nyo po, ito ay naka-address sa mga believers. Sabi po ng verse, if we confess o pahayag natin, if we confess our sins, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, He is faithful and just to forgive us our sins. At ano pang sabi rito? And to cleanse us from all unrighteousness. Mga kaibigan at mga kapatid, pag nagkasala tayo at nagkakamali pa rin naman tayo, nagkakasala pa rin tayo, bilang mga mananampalataya, wala pa po tayo sa glorified body o wala pa tayong glorified body. Kaya pag nagkamali tayo, let's confess our sins to God. Ipahayag natin, manalangin tayo, kausapin natin siya, sabihin natin sa Kanya, ipahayag natin sa Kanya, acknowledge po natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan na mga nagagawa sa pang-araw-araw. At itong maganda, ang Diyos natin ay tapat at siya po ay sabi nga, He is faithful and just na ano po, to forgive us our sins. At hindi lang yan, ang pangako pa ng Diyos, and to cleanse us, lilinisin niya tayo from all unrighteousnesses. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ito po yung pinaka-verse, no? Yung 1 John 1:9 na bar of soap, no? Natin pong kumbaga tayo mga kasya, ito yung ating bar soap. Ito yung ito yung maglilinis sa atin, no, spiritually bilang mga anak. Tandaan niyo po mga kapatid, pag sinabi nating forgiveness, meron pong tinatawag na judicial forgiveness. Ang judicial forgiveness, ito po yung nung nanampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, ikaw po ay pinatawad na hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Judicially o sa korte ng kalangitan, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Pero ang 1 John 1:9, hindi po ito tungkol sa judicial forgiveness. Ito po ay papangpamilya. Kung ibaga, ikaw ay nagkamali sa iyong tatay o sa iyong magulang. Of course, pag nagkamali ka sa iyong magulang, sabihin mo sa kanila, tatay, nanay, sorry. No? At syempre ang isang magulang pag nakita niya naman na talagang repentant ang kanyang anak, of course, sino ba namang magulang ang hindi magpapatawad sa kanyang anak pag nakita naman na ito ay sincere o talagang totoo ang kanyang pagsisisi. Kaya dito makikita natin, no, na pag tayo po ay nagkamali bilang mananampalataya, let's confess it to God. Next po, when I sin, who appears before God the Father in heaven on my behalf? O pag nagkamali ka, sino kaharap doon sa Father? The answer is the Lord Jesus Christ. Alam nyo, ang ganda ng verse na ito, makikita natin sa 1 John chapter 2 verse 1. Magkakadugtong po ito doon sa mga unang talatang binasa natin. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, tingnan nyo po ito, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Alam nyo, pag sinabi nating advocate, ang ibig sabihin nito, defense attorney. Kumbaga sa korte ng kalangitan, meron tayong defense attorney po doon na siya pong nagtatanggol sa atin kung tayo po ay nagkakamali. Yan po ang priestly ministry ni Jesus Christ sa mga panahong ito doon po sa kalangitan. Kaya nga yan ang pinaka-present, yan ang tinuturo ng Book of Hebrews na si Jesus Christ, siya yung pinaka-high priest po natin. No? At siya po ang nagtatanggol sa atin doon. At tandaan nyo po, ang kaaway natin, sabi nga ng Bible, isa sa mga title ni Satan, accuser of the brethren. Pero huwag niyong kalilimutan, meron tayong defense attorney, that is the Lord Jesus Christ na nagtatanggol sa atin. Kaya walang katalo-talo ang kaso natin pagdating sa kalangitan dahil po kay Jesus Christ. And next question, what does a Christian lose if he or she sins? Pag nagkamali, since hindi naman nawawala yung kaligtasan natin, ano ang maapektuhan pag tayo ay nagkamali, nagkasala at hindi natin to na i-confess sa ating Panginoon? The answer is fellowship. Maapektuhan po yung fellowship po natin. Magandang illustration sa Bible, yung
the prodigal son. Naalala nyo po, itong prodigal son, humiwalay siya sa father niya, hindi po naapektuhan ang kanilang relasyon. Magtatay pa din po siya. Anak pa rin siya ng tatay niya, bagamat kinuha niya na yung mana niya. Humiwalay siya sa tatay niya, naapektuhan ang kanilang communication, naapektuhan ang kanilang fellowship. Pero nung siya'y bumalik sa kanyang tatay, no, naging repentant siya, nanumbalik po ang kasiglahan ng kanilang fellowship. Tingnan natin ang 1 John chapter 1 verse 6 hanggang 7. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Oo nga naman. Okay? Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na ano tayo, no? Ah kumbaga pagsasamahin natin yung dalawa, hindi pwede. Hindi pwedeng pagsamahin yung nasa liwanag ka at nasa kadiliman. Bilang anak ng Diyos, pag ikaw ay nasa kadiliman, maapektuhan yung fellowship mo with God. Number 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. So yan po, no? Maapektuhan yung ating fellowship pag wala tayo sa kaliwanagan, pag tayo ay nasa kadiliman bilang anak ng Diyos. So fellowship po, mga kapatid, hindi po nawala ang ating kaligtasan sa mga tunay na sumampalataya sa ating Panginoon. Tandaan niyo po, no? Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi lang po yan sa nguso, sa puso po yan. Nanampalataya tayo, nagtiwala tayo sa Kanya, nagmumula sa ating puso. At ang pangako ng Bible sa mga tunay na nanampalataya, of course, may buhay na walang hanggan, may assurance of salvation, hindi na po mawawala yung kaligtasan. Pero syempre, huwag din nating abusuhin dahil pag tayo po ay nagpatuloy pa rin o namuhay tayo sa mga hindi kaaya-ayang gawain, of course, mapapalayo ang atin pong fellowship sa Diyos, maapektuhan po yung ating communication with Him. So dito po nagtatapos ang unang bahagi, letter A ng ating pag-aaral, assurance of salvation. Tulungan pa tayo ng Panginoon sa mga susunod na lesson na ating pag-aaralan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless us all.